naranasan. At tanong ko po, no, medyo magiging recitation ang itsura. Paano niyo po naranasan yung biyaya ng Diyos sa linggo nito? Kahit po, sabihin niyo lang po ng malakas. Anyone? Parang nasa klase. Anyone? Creative ba? Hindi po ito created. So, share ko lang po. Gusto ko yung paano po naranasan yung biyaya ng Diyos sa linggo, sa nakaraang linggo. Maliban po sa naranasan po namin mga anak ang biyaya ng Diyos dahil sa aming mga ina. Bakit?
Luther, to be a Christian without prayer is no more possible than being alive without dreaming. So bilang bahagi po ng ating buhay kay Kristo ay nararapat lamang na tayo po'y manalangin. So samahan niyo po ko sa panalangin. Panginoon, salamat sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa panibagong buhay. Salamat Panginoon sa kalayaan na meron po kami upang magtitipon-tipon para magpuri, manalangin at makinig Panginoon ng iyong salita. Salamat Panginoon dahil kayo po ang mabuting pastor na patuloy na gumagabay sa amin at nagbibigay ng aming mga pangangailangan pang araw-araw, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa maraming bagay po na ginagawa niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Salamat, Panginoon, dahil nararanasan ka po namin araw-araw. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, pagkukulang at mga kasalanan, Panginoon. Kahabagan mo po kami at patuloy niyo po kaming gabayan sapagkat hindi po namin kayang mabuhay na naaayon po sa inyong kalooban kung wala po ang gabay ng inyong banal na Espiritu sa amin. Panginoon, salamat dahil ikaw ang Diyos na totoo. Hindi lamang, Panginoon, sa nakaraan, pati na rin Panginoon sa kasalukuyan, pati po Panginoon sa hinaharap. Panginoon, itataas po namin ang aming iglesia. Salamat Panginoon sa mga taon na binigay niyo po sa Lord of Time Christian Fellowship at sa mga membro po nito Panginoon na patuloy niyo pong pinapalago at ginagamit. Pinapanalangin mo namin ang aming church leaders, Panginoon, ang aming elders and deacons, Panginoon, gabayan niyo po sila, bigyan ng katalinuhan, at tulungan po sila mamuhay na naaayon po sa inyong salita upang sila po ay sumunod sa inyo at kami po ay magabayan at ma-lead, Panginoon, ng tama sa aming iglesia. Panginoon, pinapanalangin po namin ang bawat ministry na meron po kang Panginoon, ang youth ministry, ang church planting ministry, ang music ministry, at iba pa po Panginoon mga ministry na meron po ang aming iglesia. Alam ko po Panginoon na kami po ay kabahagi ng inyong katawan sa mundo ito. At Panginoon, tunay nga po na gamitin mo po kami at ang aming mga ministeryo sa iglesia ito upang mapalago Panginoon ang inyong kaharian sa mundo. Panginoon, pinataas po namin sa inyo ang mga misyonero po namin, tulad ni Kuya Lem, Ate Hilda, Ate Bel, at iba pa po mga misyonari na aming sinusuport, Panginoon, kasama po ang APCO. Panginoon, patuloy po silang gamitin, patuloy po silang biyayaan, Panginoon, hindi lang po Panginoon ng mga spiritual na bagay, at Panginoon, financially at materially, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na talagang tinawag po sila upang mag-lingkod sa inyo na directly, Panginoon, para ibahagi ay inyong salita sa ibang taong hindi pa nakakarinig, sa iba-ibang capacities na meron po sila, Panginoon. So, Panginoon, samahan at gabayan mo po sila. Panginoon, salamat po sa araw na ito na meron po kaming dahilan para i-celebrate ang aming mga ina. Salamat, Panginoon, sapagkat binigay niyo po sila sa amin, sila po yung mga biyaya na galing po sa inyo. At Panginoon, bigyan niyo po sila magandang kalusugan, kalakasan, Panginoon, at patuloy na gamitin sila bilang ilaw, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa iglesia, kundi, Panginoon, lalong-lalo na sa mga pamilya po kung saan po sila ninunood. Panginoon, bukas po ay election na naman. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya na pumili ng tamang mga leader para sa aming bansa. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan sa pagpili, sapagkat Panginoon, alam po namin at nagtitiwala po kami, Panginoon, na kayo pa rin na naghahari sa buong mundo at sa aming bansa. Kaya naman po, Panginoon, gabayan mo po kami sa aming pagboto po bukas. Nawa, Panginoon, ito ay maging peaceful na election, wala pong mga karaasan na maganap, Panginoon, at maging maayos po ito at smooth. At Panginoon, naway tulungan mo ang aming bansa na makabangon sa mga problema po na aming kinakaharap. Tulad po, Panginoon, ng pagtaas po ng mga bilihin, mga problema panglabas, Panginoon, sa West Philippines, Panginoon.
gabayan mo po ang aming mga leaders, gamitin mo po sila, Panginoon, upang maglingkuran ang bayan ito ng may katarungan. Panginoon, itinataas po din namin ang mundo. May mga conflict po sa Ukraine, sa Russia. Ganun din po ngayon, ang bagong-bago po sa India, sa Pakistan, sa Israel po, Panginoon, at iba po mga bahagi ng mundo na meron pong labanan pang nagkero. Panginoon, kahit po nangyayari ito ay naniniwala po kami na kayo po ang prinsipe ng kapayapaan. At nawa, Panginoon, ay gamitin mo ang inyong iglesia at mga mananampalataya, Panginoon, para ibahagi ang mensahe mo ng kapayapaan at kaligtasan, Panginoon, para sa mga tao kung hindi pa po nakakarinig nito. At Panginoon, tulungan mo po kami maging kabahagi, Panginoon, ng mga ilaw at asin, Panginoon, na magdudulot ng kapayapaan din sa ibang tao pagdating lugar kung nasaan po ang mga inyong tagasunod. Panginoon, salamat dahil alam po namin na kayo po ang Diyos na hindi lamang po nakikinig sa mga panalangin, kundi sumasagot po sa mga ito na naaayon po sa mabuting plano at kalooban po para sa amin. Salamat, Panginoon. Ito po dalangin namin sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Amen po doon na pinapakinggan po tayo ng Diyos at sumasagot po siya sa ating mga panalangin. At higit pa po sa mga kailangan natin ang kanyang ibinibigay. Maaari po natin itong makita sa mga pang-araw-araw, mga kailangan na binibigay niya. Pero higit pa po roon yung talagang binigay niya. So ipagpatuloy po natin ang awit 23 sa 4-6. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Lumaan na ako sa madilim na ibis ng kamatayan. Wala akong katatakutan. Pagkat ikay ay aking kaarapay. Ang tungkol mo at pamalo, aking gabay at saknala. Pinakahanda mo ako ng salo-salo. Na nakikita pa nito mga kalaan ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking salo, pagpakalay lubos-lubos. Kapag pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang. Siya makakasama ko habang ako'y nalulungkot. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan. Mabuti at nagumako po yung pag-ibig ng Diyos sa atin at higit pangaral po yung ginawa niya. Kung babalikan po natin yung verse 4, dumaan na ako sa madilim na ibis ng kamatayan. Maaaring karanasan po natin dito sa mundo, no? Na meron po mga kaaway, meron po mga paghihirap na nararanasan, mga pagsubok, kawalan ng justisya sa lipunan. At kung isipin rin po dito, hindi lang naman po sa mga nahihirap o pagsubok dito sa mundo, yung sinasamahan tayo ng Diyos. Higit po ito parang nasa isip ko, hindi po ba niligtas po tayo ni Jesus sa mismong kamatayan na kabayaran sa ating kasalanan? Na inalay po niya ang kanyang buhay para sa atin at ginawa niya po tayo lang ng kanyang pamahalaan. Hindi po ba ito yung tunay na masaganang buhay? Na ang buhay na nakamit natin dahil namatay si Kristo. Ang buhay na kapiling ang Diyos. Kaya ihanda po natin ang mga puso natin na umawali po tayo sa Kanya at talalahanin lang po kung paano siya isang dakilang pastor sa atin na hindi lang binibigay yung mga pangangailangan natin pero siya rin mismo ang nagligtas sa atin wala sa kamatayan. Tumayo po tayo.
you. Ulitin ko ang inyong mensahe ko ngayon. Gawin kailangan ko ang babuyan. Maraming salamat po Panginoon sa pangalan ng Jesus. Maaari po tayo ng Lord. Ihanda po natin ang ating mga puso sa Panginoon. Maraming po Kuya. Hindi, wala na daw po. Kilala. Kilala na po natin. Sabi ko po si Ate Sharina. Yes, hindi po. Welcome po sa Word of Life, Ate. Thank you, Rachel. Thank you po, Lord of Life. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Wait lang po, mag-set up lang ako. Wait. Meron po ba kayong mga plano pagkatapos ng worship service? Tayin lang po natin siyang lumabas. Yan. Ako po muli si Shamira Kapitana. Ako po ay kasamahan ni Pastor Lem sa... Pastor Lem? Brother Lem ka ba dito? Ano bang tawag sa'yo, Kuya Lem? sa trabaho sa Waymakers, ako po ang National Training Coordinator. Pero in terms of ministry po, ako po ay member ng Capital City Baptist Church sa West Avenue, malapit lang po sa SM North EDSA. Yan. Aking pong ministry ay sa youth and nandun na po ako sa youth ministry ng church namin simula po nung 13 years old ako. Meron bang 13 years old dito? Yan. So, nagsimula po akong umattend ng aming youth ministry. I was around that age. Pagpasok ko po ng first year high school. Pero yung aming pong youth pastor, si Pastor Randolph, challenge siya po ako na maging part ng ministry team namin nung around 13 nga po. 13 going 14 nung second ako. And ever since then, hindi ko na po naiwanan ang youth ministry. Kaya po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi lang mukha ng ating mga magigiting na nanay ang nandito ngayong araw, pero marami akong nakikitang young faces. So I'm so happy to see you all. And I hope sama-sama tayong matututo from the Word of God this morning. Yan. Mother's Day po. Parang favorite yata ako ng Mother's Day. Last year, tinitingnan ko yung notes ko, May 12 po ako last nandito. Mother's Day din. At ngayon po ay Mother's Day. Sa Pilipinas, sa US, tama ba? Sa US din, Mother's Day. Pero alam niyo po, hindi po sa buong mundo Mother's Day sineselebrate ngayong araw na to. Sa UK, sineselebrate ang Mother's Day kasabay ng Australia around the Holy Week. Doon po sineselebrate yung Mother's Day. May iba sineselebrate yun kasabay ng International Women's Day. So, iba-iba po tayo ng celebration. The important thing is, pinapahalagahan natin at binibigyan natin ng special day ang ating mga nanay. Sino-sino po ba dito yung mga moms? Happy Mother's Day po sa inyo. Yung mga nagpapakananay, maaring sa mga pamangkin, sa apo, sa kamag-anak, o di sa aso. Ayan. Lahat po tayo, no, kahit di tayo biologically nag-give birth, I think in some way, in one way or another, nagiging magulang tayo, nagiging nanay tayo sa ibang tao. Alam niyo po, ngayong araw na to, marami pong tumakbo sa isip ko kung ano bang dapat nating pag-usapan. Pero pag-usapan po natin ngayon na ang isa pang uri ng mothering. Dahil ang pagmamother ay hindi lamang po sa natural na relationship ng nanay at anak. May ibang uri din ng relationship na kung saan lumalabas yung mothering. So pag-usapan po natin ngayon yung relationship ng maaaring nagkaroon na po kayo ng clue dahil sa lahat ng kinanta natin sa relationship ng isang shepherd at ang kanyang mga sheep.
So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay sa John chapter 10 verses 1 to 16. Pero bago po natin basahin yung John chapter 10 verses 1 to 16, bigyan po muna natin tayo ng konting background. Yung John chapter 10 po, actually, kung babasahin niyo yung buong John, wala po naman talaga sa original, wala talagang pagkahati-hati yon. So yung John chapter 10 ay natural na karugtong ng John chapter 9. So ano po bang pinag-usapan sa John chapter 9? When we look at John chapter 9, makikita natin yung storya ng nakikita niyo po ba yung drawing? Sana nakikita niyo po, no? So si Jesus Christ, pinagaling niya yung isang bulag. Pero very controversial po yung pagkaka-heal ni Jesus Christ sa man born blind na ito. Dahil nangyari ito sa araw ng Sabbath. Okay? Alam niyo po na sa mga Hudyo, at that time specifically, ngayon din, hindi rin sila masyadong gumagawa ng kahit na ano during Sabbath. Pero mas lalo na at that time, si Jesus Christ, naka-encounter siya ng man born blind and hindi siya nangimi na pagalingin ang taong ito kahit na Sabbath. Ang nangyari, nagalit yung mga Pharisees dahil nagpagaling si Jesus Christ ng isang tao on the Sabbath. At alam niyo po kung anong nangyari after that? Hindi lang sila nagalit. In-excommunicate nila yung man born blind. Alam niyo po yung ibig sabihin ng excommunicate? Tinanggal. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng magsamba dito hindi ka na pwedeng pumasok sa sinagogang ito, hindi ka pwedeng sumamba dito, hindi ka na namin kaanib. Ganon. So, in-excommunicate po yung man born blind dahil nanindigan siya na yung nagpagaling sa akin ay galing sa Ama. Hindi katulad ng inaakusahan ng mga Pariseo na makasalanan yung nagpagaling sa kanya. So, dyan po, nagsisimula, actually, yan yung basis ng John chapter 10. So, ito po ang sinasabi sa John chapter 10. Maaaring pong mag-exercise tayong lahat, tumayo tayo, at basahin natin yung John chapter 10 verses 1 to 16. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga turisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at magkakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Maraming salamat po, tayo na makakaupo. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. So, makikita po natin sa passage na ito na si Jesus, habang
iniiba niya ang kanyang sarili sa mga pamamaraan ng mga Pariseo na hindi nakakapagbigay ng buhay matapos silang itiwalag ang isang bulag na kanyang pinagaling sa araw ng Sabath, ay naghahayag na siya ang pinto at ang mabuting pastol na makapaghahatid sa atin sa tunay na kahulugan ng buhay. Yun po ang buong sinasabi ng John chapter 10, verses 1 to 16. Isa-isahin po natin ang mga ito. Yan. Una po makikita natin na iniiba ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamaraan ng mga Pariseo na hindi nakakapagbigay ng buhay. Ginawa na yon sa pamagitan ng paghahayag na siya ang pinto. Okay. Siguro po para ma-appreciate natin yung sinasabi ng John chapter 10 verses 1 to 16, tingnan muna natin po kung ano ba yung nangyayari at that time. Nakakita na po ba kayo ng tupa in real life? Opo. Alam niyo po, nung inaaral ko to, bigla akong napaisip, nakakita na ba talaga? Kasi ako, familiar po ako sa kalabaw. Familiar din ako sa kambing. Kasi mga farm animals na familiar sa ating mga Pinoy. Kasi ako po ay, ang aking pong mga magulang ay laking Nueva Ecija. So ang probinsya po namin ay Nueva Ecija. Sa bukid, yun talaga pangkaraniwang tanawin. So yan pong familiar sa ating mga Pinoy, especially sa amin na taga Region 3. Yan ang makikita namin madalas. Pero napaisip ako kung familiar ba tayo sa tupa eh. So apparently, may tupa na rin pala sa Pilipinas. At meron na rin, kumbaga, mga nag-aalaga na rin talaga ng tupa sa Pilipinas. Hindi lang talaga tayo masyadong, hindi lang natin sila masyadong nakikita. Pero siguro po, nakakain na tayo ng lamb. Kahit pa paano. Ayan, so, kahit pa paano meron tayong konting familiarity. At kung madalas kayo sa TikTok, Facebook, YouTube, malamang nakakita na kayo ng video ng mga tupa, tama po. So, ayan. Pero, kahit na medyo familiar tayo sa mga tupa, hindi natin alam kung ano ba yung sinasabi dito sa John chapter 10 na sheepfold o sheep gate. So, nung una pong panahon, sa mga agricultural countries in the Near Eastern world, Middle Near Eastern world. Ayan, ito po yung, may dalawa pong uri ng sheepfold o yung parang kung place kung saan kinikip yung mga tupa. Meron po yung sheepfold na sinishare na iba-ibang mga pastol. Typically, sa isang syudad po, merong mga ganito. So, dahil siguro limitado yung lugar, nagsishare-share sila ng pagtataguan ng mga tupa. Kaya sabi, kung makikita nyo dito sa John chapter 10 verses 1 to 6, sasabi, yung bantay, yung taga-bantay ng gate, kapag alam niya na ikaw yung totoong pastol, bubuksan niya yung gate kasi alam niya na totoo kang pastol. Tapos, ang gagawin ng pastol, tatawagin niya yung mga tupa niya dahil kilala nila siya by name. Yung mga tupa, dahil familiar sila sa boses ng shepherd, susunod sila sa shepherd, ilalabas sila ng shepherd sa pastulan at doon sila maghahanap ng magpapagigrazan. Okay? So, yun yung isang uri. At meron din isang uri pa ng sheep gate na kinikwento dito. Makikita natin siya from verses 7 onwards. Ito naman sa rural places, sa mga probinsya. Dahil syempre, mas malalaki siguro yung mga lugar, ang nangyayari, mas may space yung mga shepherd. Ang gagawin nila, or ito yung, kumbaga, setup, yung mga rocks, pinagpapile up nila, medyo mababa lang siguro, mga hanggang dito. Yan. Tapos, or basta enough na hindi makatalon yung sheep. Nandun sila. At, ang ginagawa ng mga shepherd, imbis na may gate, sila mismo yung tumatao bilang gate. Dahil wala naman silang ibang ka-share ng mga inaalagaang flock doon. Kanila yon. So, doon sila nagsistay sa labas. So, keep these pictures in mind. Yan po yung senaryo ng mga kwento na to ni Jesus Christ. So, nagsimula po yung kwento na si Jesus Christ, sabi niya, in rebuke dun sa mga Pharisees na nagtiwalag dun sa man born blind. Sabi niya, ay yung mga shepherd na totoo, hindi nila kailangang tumalon
Hindi nila kailangan tumalon sa, tag dito? Sa pen. Sa bakod. Hindi nila kailangan tumalon sa bakod. Kasi dadaan sila sa tunay na pinto. At once na makadaan sila sa tunay na pinto, papasukan sila ng gatekeepers, maririnig sila ng mga sheep, at yung mga hindi totoong shepherd, hindi papakinggan ng sheep. Gagawin ng mga sheep, susunod sila sa tunay na shepherd papunta sa pastulan. In rebuke to the Pharisees, ano bang gustong sabihin ni Jesus Christ dito? So una, tingnan po natin, no? Yung mga yung totoong mga shepherd, una sa lahat, papasok sila sa tamang lugar. Yung mga thieves and robbers, hindi sila papasok sa tamang lugar. Mahilig sila sa shortcut. Hindi sila papasok sa tamang pinto. Okay? Ang ginamit sa English, they are thieves and robbers. Mapapaisip ka, bakit kaya pinaghiwalay pa, no? Thieves and robbers. Ang mga thieves daw kasi, ano sa Tagalog na ginamit dito? Mga magnanakaw at mga kawatan. Okay? Ang mga thieves daw kasi, sila yung mga kumukuha ng mga bagay pero patago. Yung mga robbers, they do this aggressively and parang in the sight of everyone. So yun din pagkakaiba. Pero even so, ang ending nun, mawawalan ka ng possession mo because of these people. So, sabi ni Jesus Christ, yung mga hindi totoong shepherds, ganito yung ginagawa nila. At yung totoong shepherd, legit sila, sa legit na daanan sila dadaan. At sabi niya, lahat ng mga nauna sa akin, they're thieves and robbers. At ang ginagawa nila, they have come to steal, hindi lang steal, kill and destroy. So, lahat ng mga ginagawa ng thieves and robbers na ito, as opposed to the shepherds, lahat sila ang ending destruction ng buhay. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ. At pinipaint niya yung picture nito para lalo nating ma-appreciate yung pagiging shepherd niya. Pero bago na sinabi yon, actually, ang ginamit niya muna ay, ako ang pinto. So, ang sabi niya, ako ang pinto, at dahil sa ako ang pinto, anong mangyayari? Kung si Jesus Christ ang pinto, okay? Sabi niya, in English, you will be saved. The sheep will be saved. Or sa Tagalog, maliligtas. Okay? Kapag kinukot po natin yung passage na to, no? Typically, ang kinoconnect natin sa isip natin, kinoconnect natin kagad sa eternal life, sa buhay na walang hanggan, sa heaven. Okay lang naman yon. Pero sa konteksto na ito, ang gustong sabihin ni Jesus Christ is, ako ang pinto, pag pumasok kayo sa akin, maliligtas kayo from the thieves and robbers. Maliligtas kayo sa mga taong ito na ang gusto lang ay destruction para sa inyo. Yun yung gustong sabihin ni Jesus Christ. So, ano ba itong mga thieves and robbers na to in this situation? Ito yung mga paniniwala na hindi nakakapagbigay buhay. Alam niyo yung mga Pharisees at that time, dahil sa sobrang gusto nila na, kumbaga, maprotektahan sa paningin nila yung law, ang dami nilang mga nilalagay na iba pang bagay na hindi naman sinasabi ng law, nilalagay nila sa paligid nun para ma-ensure na wala talagang disobey ng law. So, things like that, si Jesus Christ, nagpagaling siya ng man born blind on the Sabbath, which is a good thing and a representation ng kanyang power. Sa mata nila ay hindi. Kahit na okay yan, dahil ginawa niya yan during Sabbath, galing yan sa devil, galing yan sa evil. Yun yung gustong sabihin ng mga Pharisees. So all of these things that keep people away from the truth, that keep people away from knowing kung ano man yung gustong sabihin ni Jesus Christ. Ito yung mga thieves and robbers. Ito yung mga nag-expose sa kanyang mga tao sa mga ravenous wolves and mga bagay na makakapag-cause ng destruction. Ang sabi ni Jesus Christ, ako ang pinto. Pag dumaan kayo sa akin, kayo ay maliligtas.
pag dumaan kayo sa akin, yung mga katuroang ibibigay ko sa inyo ay mga katuroang magbibigay sa inyo ng buhay. At hindi mga katuroang makapaglalayo sa inyo mula sa tunay na source ng buhay. Isa pang sinabi niya, papasok kayo at lalabas at makakatagpo kayo ng pastulan. Yung phrase po na papasok kayo at lalabas, it's a common term sa kanila, meaning, as you go about your everyday life, you can go about your everyday life, mamumuhay kayo, okay? At makakahanap kayo ng pastulan. Makakahanap kayo ng pastulan. Alam niyo po, ang ganda na ang kinanta natin, tapos nag-recite pa tayo ng Psalm 23. Kasi when you look at this passage, ako, ewan ko lang po sa inyo, pero sa akin, ang unang papasok sa isip ko, Psalm 23. Sabi sa Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall be in want." Dahil si Jesus ang aking pastol, hindi ako maghahanap pa ng iba. Content ako. Kasi dahil sa pasture niya, I will find everything that I need. Pag binasa mo pa yung Psalm 23, ano pang makikita natin doon? Na si Jesus bilang shepherd. Proprotektahan ka niya. Kahit na dumaan ka sa mga delikadong daan, kahit na dumaan ka in our terms nowadays, kahit na anumang mga uncertainties sa buhay na pagdaanan natin, you know you're okay. Kasi si Jesus Christ yung pastol mo. Ito yung picture na binibigay ni Jesus Christ sa kanyang mga tagapakinig at this time. Kasi alam niyo po sila, wala naman silang kopya ng scripture eh. Diba? Wala naman silang ganun na babasahin nila sa bahay nila araw-araw. Anong gagawin nila? They faithfully go to the synagogue, listen to the word being read. And yun din yung pinag-aaralan nila sa school. So yung mga bata, mga teenagers, at that time, okay, wala man teenagers nun eh. Bata ka lang or matanda ka. So 12, tas after nun, man ka na or woman ka na. So yung mga tao at that time, sobrang inculcated sa kanila ng scripture kasi yun yung naririnig nila parate. So when Jesus Christ was saying this, I'm pretty sure na ang picture na napipaint sa isip nila ay yung sinasabi ng Psalm 23 at hindi lang ng Psalm 23, pati na rin ng iba pang scripture pertaining to God being the shepherd of His people. At isa pang sinasabi niya, kung yung mga thieves, they steal, they kill, they destroy, itong mga parisiyong to, ang dinadala lang kanila kayo sa destruction, they take you away from life. Ako, kapag pumasok kayo sa akin, you will have life and have it to the full. Sabi sa John 10:10. So ang tanong po, anong idea natin sa abundant life? Or ano kaya yung idea nila nun sa abundant life at that time? Kung ako siguro isang first century Jew, nakatira ako sa isang bayan, na amin naman talaga, okay, nakatira ako sa lupain na amin, pero anong realidad ng buhay ng isang Hudyo at that time? They lived in a militarized society na ang namumuno sa kanila ay hindi naman kanila. Ang namumuno sa kanila at that time, overall ay yung mga Romans na malulupit sa kanila. Kung ikaw isang Hudyo, at araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, lahat na yata ng ginawa mo sa buhay may tax. Lahat na lang ng ginawa sa buhay may tax. Siyempre, ano din i-imaginein mo? I-imaginein mo na one of these days, lahat ng kikitain ko, akin lang, pamilya ko lang din na makikinabang. Itong lupa na tinitiran namin, pamilya ko at mga descendants ko lang din na makikinabang. Pero, yun nga, iba yung realidad para sa kanila at that time. So, maaaring ang abundant life sa kanila, no, is being free from that sort of oppression. Yung finally, malilive nila yung identity nila as God's people without any hindrance mula sa foreign powers na ito. At ang sabi ni Jesus Christ, pag pumasok kayo sa akin bilang pinto, actually, hindi lang yan sa imagination nyo yung ibibigay ko. Ibang klaseng freedom ang makukuha nyo mula sa akin. Ibang klaseng fullness, ibang klaseng abundance. Ibang klaseng buhay yung makukuha ninyo galing sa akin. Tayo kaya, no? Ano po kaya yung imagination natin sa abundance? Right now,
sa proliferation ng social media, ano ang abundance? Pag nakita ka ng #blessed, ano yung makikita mo? #blessed, may bagong kotse. #blessed, may bagong bahay. #blessed, designer clothes. #blessed, abroad. Yes, nag-travel. #blessed, may bago kang cellphone. Hindi lang Android cellphone mo, iPhone. O, di ba? #blessed. So, ano pa? I think may mga tao naman na hindi naman materialistic, no? So, siguro yung mga hindi materialistic, ang idea nila ng #blessed ay ano kaya? Wala akong maisip. Materialistic, di pala ako. Ano kaya ang idea natin ng #blessed? Siguro, nandyan yung makakain with family, sabay-sabay kami. Ngayong Mother's Day, siguro makalabas kami together. Siguro bilang estudyante, finally, masama na ako sa top. Or, finally, mapansin na ako ni, Or, kung nagtatrabaho na ako, siguro, ano kaya? Finally, I'd get that promotion. Finally, makalabas na ako sa kumpanyang tong hindi naman nagbibigay ng benefits. Or sa kumpanyang tong may favoritism. Or may discrimination. Ano pa kaya? Kung magulang ako, ano kaya? Kung nanay ako, Mother's Day ngayon ano kaya ang #blessed for me? Walang sakit. #blessed for me siguro yung mga anak ko finally. Gumagawa na ng mga tamang desisyon sa buhay. Ano kaya? Yung mga #blessed natin, no? Hindi naman masama na imaginein natin ito bilang definition ng abundance. Pero, hindi lang po yan Hindi yan yung complete picture ng abundance na binibigay ni Jesus. Kung titingnan natin yung buhay ni Jesus Christ, at titingnan natin yung definition ng abundance base sa kanyang buhay. Alam niyo po, bago siya mamatay, He said sa John chapter 17 verse 4, I have glorified you here on earth by completing the work that you have called me to do. So si Jesus Christ, bago siya mamatay, alam niyang #blessed siya. Alam niya kasi na nagawa niya yung dapat niyang gawin. At ano yun? Yun ay gawin yung work and yung will ni God the Father. Na in the first place, yun naman yung dahilan kung bakit siya nagpunta sa lupa. At ano yun? Kung babasahin mo yung John chapter 17, sinasabi ni Jesus Christ na nakapag-make siya ng disciples at alam niyang iiwan niya ang mundong ibabaw knowing na magpapatuloy yung movement na yun. And that was the #blessed for Jesus Christ. Yun yung abundant life na binibigay ni Jesus Christ for us as an example. So, yan po ang abundant life. At yan ang makukuha natin kung pumasok tayo sa pinto. So, ano bang ibig sabihin na si Jesus Christ ang pinto? Ang ibig sabihin na si Jesus Christ ang pinto, siya ang makakapagbigay ng totoong kahulugan ng buhay. Hindi tayo ang magde-define ng kung ano ba yung life para sa atin. Siya yun. Siya din ang makapagbibigay ng totoong kahulugan ng kasaganaan. Okay? Hindi tayo ang magsasabi ng, ito na, fulfilled na ako. Hindi. Ang fulfillment, siya yung nagbibigay din ng definition nun. And lastly, siya ang tanging daan patungo sa buhay na masagana. So, ang tanong po sa atin, to summarize, Jesus ang tanging daan patungo sa totoong kahulugan ng buhay. Tumungo tayo sa Kanya. Siya ang pinto, siya ang daan towards that full life, and so we should go to Him. Jesus is the only way to life, and we must go to Him. Ang tanong, nakapasok na po ba kayo sa pinto? Nahanap mo ba ang kasaganaan sa pastulan niya? Have you come through that door? And do you find fullness in His pasture? Hindi po doon natapos si Jesus Christ. Tinuloy niya pa. Pinapatuloy niya na He differentiated Himself from the Pharisees, from the life-robbing ways of the Pharisees. At ang sabi niya, ako ang mabuting pastol. Or in English, I am the good shepherd. Okay. Ang good shepherd po, bago tayo mapunta dyan, mapapatanong tayo, bakit kaya ang isa sa mga favorite na gamitin to ng biblical writers, no? Yung sheep. Of all of the things
things na pwede tayong i-compare. Tupa talaga. Alam niyo ba, ang tupa, hindi talaga sila yung smartest animal in the world. Kung mag-aalaga ka ng pet, hindi yung tupa. Anong gusto natin? Aso. Siyempre, dog lover to. So, sorry sa mga cat lover, I prefer dogs. Ayan. So, yeah, hindi talaga tupa. Alam niyo ba, they're not the smartest. They're one of the animals in the animal kingdom na walang defense. Diba? Mabasa nyo yung mga squid, diba? Nag-squirt sila ng ink, yun ang defense system nila. Marami. Isa-insayin natin, madami yan. So, mga sheep, wala silang defense system. Isa pa. Number 2, kahit sino lang talaga susundan nila. Recently, may napanood akong movie. Ewan ko lang kung mahilig kayo sa mga English period drama. Galing to sa English Lit. Far from the Madding Crowd. Yung isa doon, yung main character doon, yayaman na sana siya. He was really, really banking on na magiging okay yung pastulan niya. Hanggang sa one night, yung isang sheep, narinig yung aso, papunta ng bangin. Sumunod lahat ng sheep, namatay lahat ng supposedly, iniisip niya na yun na yung magiging way towards riches niya. Ganon kalala yung mga sheep. And it's not, kumbaga, hindi siya far-fetched imagination. Nangyayari siya. Kung napanood niyo yung TikTok or yung video, guys, yung sheep, nalaglag sa trench, tapos kinuha, binalik siya uli. Pamaya, after a few seconds, takbo ulit siya, baba ulit siya sa trench. Ganun sila ka 80-80. So, seriously, bawal ba yun? Sabihin. Yeah, so ganun sila ka not thinking. Yan. Pero, grabe. Siguro to drive home the point, no? Yun ang favorite gamitin ng biblical writers. Na ito tayo. And because ito tayo, we need a shepherd. Ito naman ang mabibilib ka naman sa shepherds. Ang shepherds, they know their sheep by name. Akala ko exaggeration lang to, na they know their sheep by name. Pero, totoo po to. Alam niyo po, in some ancient literature, as early as Aristotle, yung sunod ni Aristotle, even sa early English literature, may lalabas na mga writers na referring to shepherds calling their sheep by name. Nakakita rin po ko ng mga videos ng shepherd, sumipol lang, alam ng sheep na yun yung sipol ng shepherd. Ganun kalala yung pag-aalaga nila sa kanilang mga sheep. Napaisip ako, saan tayo makaka-relate nun bilang mga Pinoy? Biglang ako napaisip, sa pets. Di ba? We do everything for our pets. Di ba? Yung mga fur parents dyan. Grabe. Noong unang panahon, nag-alaga din po ako ng dog, kaso lang medyo maaga siyang kanuha eh. So, ang pinaka-way ko na nun to care for my dog at that time, ay painumin siya ng milk, lagyan siya ng powder na mabango, paliguan siya parate. Pero nga, grabe ngayon, no? Dadamitan, i-airconan, may sariling stroller, may diaper, may damit, may costume. Ayan, so lahat. Because, siguro yung relationship na to na shepherdship, dun tayo makaka-relate, no? If we think about it sa for parent and for baby. So, ganun kamahal ng shepherd ang sheep. Ganun kamahal ng shepherd ang sheep. At alam niyo ba, sabi ni Jesus Christ, I am that good shepherd. Hindi niyo yon yung mga hired people, pagka nakakita lang sila ng wolf, tatakbo na yan. Bakit? Wala naman talaga silang care doon eh. Ang care lang nila doon sumweldo. So, kapag nasa bingid na ng kamatayan yung kanilang buhay, magsistay pa ba ako dito? Tatakbo na lang ako. Yun yung hirelings. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi ako hireling. I am a good shepherd. At alam niyo po, isa pang tanong dito, bakit pastol? So kung tatanungin natin, bakit sheep? Bakit pastol? Bakit, of all of the things that Jesus Christ could compare Himself to, sabihin niya pastol. At sinabi niya, hindi lang basta-basta pastol, I am the good shepherd. Alam niyo po, kung babasahin niyo yung scripture,
Maraming beses na may pinili si God na pastol or maraming storyline sa Bible na pastol yung main character. Andun si Abel, andun si Moses, dating pastol, andun si Amos, andun si si Jeremiah, ni-refer to siya as pastol. Yan yung mga pastol. Si David, yes, ang ating King David, pastol. So familiar tayo sa idea ng pagpapastol because of these Bible characters. Pero alam niyo po, even though in that agrarian society, napaka-importante ng mga tupa, ang trabaho ng pagiging pastol ay medyo lowly talaga. Di ba nga kaya nung pinanganak si Jesus Christ, nakakita sa kanya una yung mga pastol because they were outside the city. Ayaw silang makasalamuhan ng mga tao dahil mabaho sila. Tapos yung mga mayayamang pamilya, kung meron man silang tupahan or pastulan, ang gagawin nila, they would hire people to care for the sheep. Dahil ayaw nila yung trabahong yon. Kung wala man silang pang-hire, alam niyo po kung kanino napupunta yung trabahong yon? Sa bunso. Sa bunso. Kaya buti na lang. Buti na lang namuhay ako sa 21st century kasi malamang pastol din po siguro ako dahil ako ay bunso. Shout out sa mga bunso. Sino pong bunso dito? Yan, malamang kung noong unang panahon, pastol din tayo. So, ayan. Lowly po talaga ang job ng isang pastol. Pero alam niyo po, to the minds of the hearers nang sinabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. Kayo, hindi nyo sila inalagaan. Ako, I am the good shepherd. When he was talking to the Pharisees, alam niyo po kung anong nasa isip nila? Hindi yung shepherd na lowly shepherd na shepherd king. Sa ancient Near Eastern mind, which is probably something na familiar din to the Jews, ang mga political leaders po, they were the civic leaders, the national leaders. Ang reference sa kanila ay shepherd king. Reference sa kanila ay shepherd. So, ang sinasabi ni Jesus Christ dito, I am that shepherd na hinihintay-hintay nyo, pinrophesy na dapat dadating sa inyo noon pa lang. Sa Ezekiel 34, kung babalikan po natin yung Old Testament, ang nangyari po kasi dito, ewan ko lang kung alam niyo po yung nangyari sa Old Testament, no? Nagalit si Jesus Christ kasi nagalit si God the Father kasi sobrang disobedient ng kanyang mga people. And part ng disobedience na yon ay yung mga national leaders. Sabi ng prophet na Ezekiel sa kanila, alam nyo, supposedly kayo yung good shepherd Kayo yung shepherd kings sa naturingan. Dapat kayo yung naghahanap ng mga nawawalang tupa, binabalik nyo sa loob ng pasture, ng fence, ng sheepfold. Alam nyo, kayo dapat yung nagbabind ng mga napilayang tupa. Alam nyo, kayo yung dapat na nagpoprotekta sa mga wolves, sa mga kawatan na magbibigay ng destruction sa aking flock, sa aking sheep. But what did you do? Ang sabi ni God the Father through the prophet Ezekiel sa Ezekiel 34, wala kayong pakialam sa flock ko. You did not care for them. You cared only for yourselves. Kaya dadating ang panahon, tatanggalin ko na kayo bilang shepherd kings at magkakaroon ng shepherd king, totoong shepherd in the future who would truly care for his people, who would truly bind the broken, who would truly put the lost back into the fold. Yun ang sinasabi ng Ezekiel 34. And when Jesus Christ was rebuking the Pharisees, remember John chapter 10 was a rebuke to the Pharisees of John chapter 9. When Jesus Christ was saying that, ang gusto niyang sabihin talaga sa mga Pharisees sa ito, Pharisees kayo dapat ang shepherd ng mga taong to. Kayo dapat ang nagli-lead sa kanila to life. Kayo dapat ang nag-aalaga sa kanila. Kayo dapat ang pumuprotekta sa kanila from false teachings na hindi makakatulong sa kanila to grow. Pero hindi, kayo lahat ang nagkikeep sa mga from my people from hearing the truth and from experiencing full life. It was an outright rebuke to the leaders of the people at that time.
Yun yung gustong sabihin ni Jesus Christ dito sa John chapter 10. So, ang tanong po sa atin ay ito, kamusta tayo bilang shepherds? Sabi ko kanina, pag-usapan natin yung ibang uri ng mothering, and tayo, in one way or another, binigyan tayo ng Diyos ng capacity to shepherd or even ng responsibility to shepherd people. Kung ikaw ay magulang, you're shepherding your family. Kung ikaw ay nakakatandang miyembro ng pamilya, you're shepherding the younger members of the family. Kung ikaw ay in some position, whatever, meron kang some capacity na ine-expect ka to shepherd a certain group of people. Kamusta ka bilang shepherd? Are you caring for your people in the same way that Jesus Christ cares for His people? Diba, ang sabi nga, Jesus Christ is willing to lay down His life for His sheep. Ganong klaseng care yung binibigay ni Jesus Christ. Hindi lang basta-bastang care, pero care willing to the point of death. Yun yung klase na binibigay na care ni Jesus Christ. At isa pa siguro, at ayoko pong matapos itong talk ko this morning without addressing this. Tomorrow, May 12, election. May 11 kasi ngayon. May 12, election. John 10 is really calling us to think about how we should think about the people leading this nation. Kamusta sila? Siguro mapapaisip tayo, no? John chapter 10, tungkol sa national leaders. Kasi typical na application sa utak natin, church. Typical na application sa utak natin, tayo lang. Pero alam niyo po, ano bang sabi ni Jesus Christ nung inask siya ng mga disciples na naturuan silang mag-pray? Ang sabi ni Jesus Christ, but when you pray, say, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. God wants us to pray for His kingdom na mangyari, His will to be done, not just in heaven, but also on earth. Hindi ba ibig sabihin nun na yung desire din ni God ng tamang pamumuno sa kanyang mga tao, yun din yung mararanasan ng mga tao at ang instrumento niya ay tayo? Kung tayong instrumento niya, isa sa pamamaraan natin para matulungan or para ma-realize yung kingdom niya dito sa mundo is to use our vote wisely. That's one way that we could do that. Kasi kung sino man yung maluluklok sa pwesto, they have the power to influence our life. At ang gusto nga ni Jesus Christ nga sa kanyang mga tagasunod ay yung kingdom na yung values ay according sa values niya eh. Ano ba yung values ng kingdom ni Jesus Christ? Ang values ng kingdom ni Jesus Christ is totally against this world. Kung sa mundo, blessed are the wealthy, sa kingdom ni Jesus Christ, blessed are the poor in spirit. Kung sa mundo, blessed are those who live their best lives, kay Jesus Christ, blessed are those who mourn. Kung sa mundo, blessed are those who believe in themselves, pero kay Jesus Christ, blessed are the meek. Blessed are the carefree sa mundo, pero sa kingdom ni God, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Actually, ang translation po na dapat dito, justice eh. Sabi na okay lang kung merciless ka, kung wala kang care for the lives of other people. Pero sabi sa kingdom ni Jesus Christ, blessed are the merciful. Blessed are those who are not tied down by faith, by anything, by any ideology. Pero sabi ng kingdom ni Jesus Christ, blessed are the pure in heart, pure in alignment sa values ni God. Sabi ng mundo, blessed are the troublemakers, pero blessed are the peacemakers, sabi sa kingdom ni Jesus Christ. Sabi ng mundo, blessed are those who don't take offensive stances kasi hindi kayo makakancel. Pero sabi sa kingdom ni Jesus Christ, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake.
Blessed are those who get approval. Maraming likes, maraming followers. Yan ang sabi ng mundo. Pero sabi ni Jesus Christ sa kanyang kingdom, blessed are you when people falsely say accusations against you in my name. Yan ang values ng kingdom ni Jesus Christ. At yan ang gusto niya na panalanginin din natin na maghari sa mundo. So why don't we use our right and use it wisely so that the values of His kingdom would also be not just experienced by us, His people, but by others who don't know Jesus Christ yet. And as His followers, His King Christ followers, parte yun sa responsibilidad natin. Sabi niya, hindi siya nagtapos ng dun lang. Sabi niya, alam nyo, hindi lang kayo, isa pa na namang rebuke sa mga Pharisees, hindi lang kayo ang magiging part ng fold na to. Hindi lang kayo, na mga Hudyo, feeling nyo, chosen kayo. Hindi lang kayo. Time will come na ibang mga tao din will recognize me and they will become a part of this fold. So ang tanong, kamusta tayo in helping yung ibang mga tao na yun to be part of Christ's fold then? Ayan. So, ano yung ibig sabihin na si Jesus Christ ang pastol? Ang mabuting pastol? Number 1, kilala niya tayo ng lubusan. He knows us by name. He knows the very hairs, the numbers of the very hairs of our head. Alam niya, yung inisip mo, yung nararamdaman mo, kung anong pinagdadaanan mo right now. Inaalay niya ang kanyang buhay para sa'yo. Hindi lang basta-basta care, hindi ka lang yan nilike, hindi ka lang yan finalo sa social media. Hindi ganong klaseng kababaw na care ang binibigay sa'yo ni Jesus Christ. Bibigay niya yung buhay niya para sa'yo at binigay na nga niya ang buhay niya para sa'yo. At siya ang tunay na leader na mapagkakatiwalaan nating wagas. Nobody is perfect. No leader is perfect. Walang leader na tunay na makapagbibigay ng change. Si Jesus Christ lang yon. But we can choose kung sino man yung pinakamalapit doon. Pero in the end, this gives us hope, no? Na kahit ma-disappoint man tayo, our true leader resides in the person of Jesus Christ. So si Jesus Christ ang tunay na leader na hinahangad natin sa buhay. Kaya dapat tayong sumunod sa Kanya. Jesus is the true leader we look for in life, and we must follow Him. So ang tanong po, kilala mo ba ang mabuting pastol? At dinidinig mo ba siya? Do you know the Good Shepherd? And do you listen for His voice? Paano natin mararanasan ang masaganang buhay? Mahanap natin ito kay Jesus. Paano tayo mabumuhay? Mahanap natin ang gabay or ang patnubay natin sa buhay sa person ni Jesus. How do we live a full life? We find it in Jesus. How do we navigate life? We seek guidance in Jesus. So, si Jesus po ang tanging daan patungo sa totoong kahulugan ng buhay. Tumungo tayo sa Kanya. At si Jesus ang tunay na leader na hinahangad natin sa buhay. Sumunod tayo sa Kanya. Maraming salamat po and God bless you all. Maraming salamat po sa Diyos, salamat kay Ate Shalira. At tunay nga po na ang Diyos natin ang ating mabuting pastol at sa Kanya lamang natin mararanasan ang masaganang buhay. At parte po ng pagsamba at pagpapakita ng pag-surrender natin sa ating buhay ay ang pagbabalik rin po ng ating mga ikapo. Natawag po ang mga ushers po natin na papaikot po ang
tawag ko po si Ate Sa para po sa pagpapakilala ng ating, sa darating. Tawag ko po si Sandara sa pagbibigay ng handog sa ating mga ina. Go, kayo na. Happy Mother's Day po sa lahat po ng nanay ko na nandito ngayon. Gumawa po ako ng sulat or poem na inspired po para po sa mga nanay ko na nandito ngayon. Dapat po kakanta kami, pero ito na lang. Ayun po. Ang title po ng sinulat ko na to is Ina. 3 letra, isang salita. Isang salitang nagbigay ng walang kapantay na pag-aalaga. Pagmamahal mo, Ina, ang nagbigay sa amin ng tuwa at ginhawa. Walang hanggang pasasalamat sa Diyos sa Kanyang biyaya. Isang inang aking unang nasilayan, na laging nandyan aking sandigan. Ang mga aral mo ay nagbigay ng kalakasan. Tunay ngang kayo ang ilaw ng tahanan. Sa bawat hirap, ikaw ang aking lakas. Sa bawat luha, ikaw ang nagpapalakas. Sa iyong mga dasal, ako'y iyong inalalayan. Sa gitna ng dilim, ikaw ang nagsilbing ilaw. Ikaw ang nagsilbing liwanag. Ina na walang sandaling hindi kumakayo. Magkasakit man, hindi iniinda ang anumang pagod. Ina na kayang tiisin ang lahat, mabigay lang sa atin ang salitang sapat. Sa Diyos na mapagtalino at mapagmahal, salamat. Dahil merong inang sa amin ay nagsilbing ilaw at gabay. Kaya sa lahat po ng ilaw ng tahanan, manatili po kayong matatag sa bawat oras. Dahil presensya niyo po ang nagbibigay lakas at inspirasyon po sa amin. Happy Mother's Day po. Salamat. Yun. Happy Mother's Day po muli sa ating lahat. Mag-share lang po ako ng kaunting message. Karugtong na rin po nun. So, to all the remarkable and incredible mothers whose contributions extend far beyond their families, reaching into their communities and the church as shepherds, your tireless dedication and hard work nurture not only your children, but also strengthen the bonds within your communities and the church. Your spiritual guidance provides a foundation of values and strength, inspiring those around you and fostering a sense of unity and purpose. Thank you for your unwavering commitment, love, and leadership. Thank you for your patience and understanding, for listening and offering guidance, and for being there through every triumph and challenge. Your compassion and kindness extend beyond your family, touching everyone around you. So today, we honor not only the mothers who raised us, but also those who have taken a motherly roles, offering support and love in countless forms. So to all mothers po, thank you for being the extraordinary individuals you are. We celebrate you today and every day. So share ko po yung verse sa Jeremiah 17, 7 to 8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. So, kay God natin kinukuha ang kalakasan. Salamat po sa mga nanay. Yan po, tawagin ko po lahat ng mga nanay dito sa harapan. Maaari po. And magbibigay po tayo ng simple talking mula po sa church. Yun, so, pahingi na lang po ng tulong sa iba para mag
Tita Miriam. Ayan, so bibigyan po namin kayo ng flowers and ng umbrella. Siyempre. So yung umbrella na yan, pang-araw at pang-ulan. So, Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day. Ay, compress po. Kayo po compress. Wait na po. Mag-pray po tayo. Pagkaway ko po si Sunyen. May pinuntahan ko eh. Tumayo po tayo lahat para mag-pray. Okay, let us pray po. Lord, Heavenly Father, thank you po sa araw na to dahil sa pag-celebrate namin ng Mother's Day sa lahat po ng mga nanay na nag-support sa amin mula sa aming mga anak na kanilang mga iligaan. Lord, maraming salamat po dahil sila po ang ginawa ninyong ilaw ng aming buhay, Lord. At sila po ang binigyan niyo ng guidance sa araw-araw na ginagawa nila, hindi lamang po sa bahay at maging sa ibang tao, Lord, na nagsilbing nanay nila, Lord. Maraming salamat po dahil muli kayo pong bibigay ng palakasan sa kanila, ng guidance at protection sa buong pamilya na rin po nila, Lord, na kanilang binibigyan ng liwanag. At Lord, muli sa araw na to, maraming salamat po dahil kapag-celebrate po kami ng Mother's Day at nihiling po na patuloy nyo bigyan ng guidance ng lahat ng mga nanay, magulang na nandito, Lord. At ito lang ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano yun? Okay lang, mamaya na lang, mamaya na lang. Ako pa yan, working naman yan.
So, ayan po, mayroong limited parking area sa mga bicycling sasakyan. So, wala na po. Wala na po park. So, sana po ang... sa kalsada na daw po, pamarada. So, hindi na daw po doon sa bahagi. Thank you po, Tara. At yun po, ilang reminders. Siyempre, sama-sama po tayo magkapanambahan at magkakaroon din po ng fellowship, ng cake. So, pakihanda po ang ating, siyempre, ang ating mga sarili, ang Bible. At promising tayo para po sa mga magsiswimming, food for sharing, personal water tumbler, and games to share. At ilan pa pong reminders ay sana ganap na 8 a.m. po tayo makarating para magsimula po ang panambahan ng 9 a.m. At mula po siguro meron po tayo maiksing programa, pangunahan po yun ng youth, at meron po tayo free time after ng lunch. Yes po. Rice po, kanin po ang provided ng simbahan. So, inaanyayahan po na ulam, dessert, at drinks ang inyong dalhin. At ganun po sa dulo, May 31, Sabado, 8 a.m. to 6 p.m. sa Marikina Sports Center po ang AMCOM Community Day. Please wear bright pink, push-up pink, katulad po nung isang bulaklak, yung isang bright. At ganun din po mga pag-ugnayan po kina Kuya MJ patungkol po dito sa Community Day. At para po sa mga anniversaries and birthdays, yan, happy anniversary po kina Tito and everyone. At 46 na daw po. Wow! Happy anniversary po. At para naman po sa birthdays, May 12 din po si Emily Villanueva. Pero birthday yun. Sige po, wait lang po. So, meron po, nandito ba? Parang wala. So, meron po tayong bisita, si bakit ako yun? Shelrid, something. Shelrid. Sorry. Shelby Lead. Okay, si Shelby Lead. Okay, B. So, si Shelby Lead, happy. So, ayan, kinagagalak namin na makasama ka sa panambahan. And happy birthday din. Kailan yung birthday mo? Bukas din. So, pantahan natin siya. Happy birthday! Maraming salamat. Maaaring po tayong tumayo. Samahan niyo po ako sa maikli na panalangin. Ama, salamat po dahil ikaw ang aming mabuting pastol. At sa iyo namin matatagpuan ang kasaganaan, kabuluhan, kahulugan ng buhay. At wala na pong iba. Salamat rin po dahil sa lahat ng uri ng pagpapastol na aming ginagawa. Ikaw ang aming pamantayan, wala nang iba. At tulungan mo kami na tumingin sa iyo. At sa iyo humugot ng karunungan, lakas sa ipinagkatiwala mo na gawain sa amin. Gawin mo rin po kaming handa katulad ng hamon ng mensahe mo ngayong umaga na maging seryoso sa pagpili
ng mga leader na magpapastol sa aming bansa bukas. Kung meron pa sa amin na hindi pa decided at nagpa-finalize pa ng listahan, ikaw magbigay sa amin ng karunungan at gawin mo na conscious decision na gawin namin ito bilang mga anak mo, bilang bahagi ng iyong kaharian at bilang mga tupa na accountable at sasagot sa iyo. Tanggapin po natin ang basbas ng salita ng Diyos. Idinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumula ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Yesus na ating dakilang pastol. At dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod niyo ang kalooban niya. At sa pamagitan ni Jesucristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Amen. Manatili pa tayo nakatayo. Amen po, no? Ang Panginoon natin, ang dakilang pastol na sa Kanya lamang masaganang buhay at siya ang ating pinuno. At dahil nga po alam natin na ang masaganang buhay ay sa ating Diyos lamang, tayo po ay sumunod, tayo po ay tumugon at naway ang kabutihan ng Kanyang kingdom ay maghari hindi lang po sa langit, kundi dito rin po sa lupa. Awitan po natin siya.